GR number 20552 January 4, 18, 2023. Sermona at iba pa ay nag-claim na mga trabahador sa hasyenda na inupahan sa magkakaibang petsa ng may-ari nito, Hoy. Ang hasyenda umano'y isang 30 ektaryang agricultural land na matatagpuan sa Negros, na may humigit kumulang 60 manggagawa at capitalization na wala pang 3 Philippine pesos milyon. Inaangkin ng mga magsasaka na nagtrabaho sila sa panahon ng pagtatanim at panahon ng pudgeling, at sinasabing binayaran sila sa halagang pakyo mula 25 Philippine pesos hanggang 35 Philippine pesos bawat sako para sa iba't ibang trabaho, o sa halagang 60 Philippine pesos bawat araw para sa mga trabaho. Iginiit nila na hindi gumamit si Uy ng mga payroll, payslip, voucher, o anumang dokumentong nagpapakita ng kanilang accomplishment sa trabaho o sahod. Isinalaysay ng mga magsasaka na sa iba't ibang pagkakataon, hiniling nila ang pagtaas ng sahod at mga benepisyo. Sa halip, sinabihan silang maghanap ng ibang trabaho at hindi na sila binigyan ng trabaho sa bukid. Nang maglaon, humingi sila ng tulong at naging miyembro ng federasyon. Pagkatapos ay humingi sila ng dialogue kay Uy, ngunit sinabi umano sa kanila ng huli na humihingi sila ng sobra at hinamon pa silang magsampa ng kaso sa Department of Labor and Employment. Noong Oktubre taong 2005, nagsampa ng kaso ang mga magsasaka sa Dole. Noong Disyembre taong 2005, nagsampa din sila ng kaso para sa illegal dismissal sa National Labor Relations Commission, na sinasabing tinanggal sila ni Uy sa kanilang trabaho dahil sa kanilang mga kahilingan. Ang petisyon ng mga magsasaka ay suportado ng joint affidavit na may petsang ika-6 ng Hunyo taong 2006 ng kanilang mga sinasabing katrabaho na nagsasaad na sila ay matagal ng manggagawa sa hasyenda. Sinasabing sila ay mga kamanggagawa ng mga magsasaka at sila'y magkakasama sa trabaho. Hindi umano gumagamit si Uy ng mga payroll o payslip, at sila ay na-dismiss dahil humihingi sila ng makatwirang sahod at benepisyo. Samantala, itinanggi ni Uy na empleyado niya ang mga magsasaka. Sinabi niya na siya ay isa lamang maliit na nagtatanim na kinuha ang hasyenda noong 2004 mula sa kanyang kapatid. Nanindigan siya na bagamat bumibili siya ng mga nakatayong tungkod mula sa mga kapwa maliliit na planter mula pa noong 1996, binili at ibinenta lamang niya ang mga scrap iron at mga spare parts ng mga truck bago sumabak sa pagsasaka ng tubo. Aniya, 9.869 ektarya lamang ang kabuuang lawak ng hasyenda. Sinabi niya na dahil sa kanyang limitadong capitalization, pinalaki niya ang kanyang lakas paggawa at sa gayon ay kumuha lamang siya ng 10 manggagawa, na umano'y kumikita ng sahod na lampas sa minimum na rate na itinakda sa ilalim ng batas. Si Uy ay nagpresente rin ng joint affidavit na may petsang ika-29 ng Mayo taong 2006 na isinagawa ng mga kinikilala niya bilang mga empleyado. Nakasaad sa affidavit na sila lamang ang tanging trabahador ni Uy sa kanyang hasyenda simula 2004 nang kunin ng huli ang pag-aari nito mula sa kanyang kapatid, 3 ektarya lang umano ang tinatanim ni Uy noon. Kalaunan ay tumaas ito sa 10 ektarya noong 2005. Binanggit nila na sila ay binayaran ng maayos sa kanilang sahod. Gayunpaman, si Dago Ob. Inorganisa umano ang mga residente ng barangay para sumali sa federation, at ginamit ang pirma ng mga pumirma sa attendance sheet para magsampa ng kaso laban kay Uy sa Department of Labor and Employment. Pinanggakwan umano sila ni Dago Ob ng milyon-milyong piso bilang pabuya. Kahit na sila ay mga manggagawang bukid, mayroong 4 na batayan upang matukoy ang pagkakaroon ng relasyon ng employer-empleyado. Kaya, tungkulin ng mga magsasaka na magpakita ng malaking katibayan na sila ay pinili ni Uy bilang mga trabahador, o na si Uy ay nagbayad ng kanilang sahod, o may kapangyarihang tanggalin sila. Higit sa lahat, dapat nilang ipakita na may kapangyarihan si Uy na kontrolin ang kanilang pamamaraan ng paggawa. Ang katibayan na ipinakita ng mga magsasaka ay hindi nagtatag ng kanilang relasyon bilang empleyado ni Uy batay sa fourfold test. Ito ay kabaligtaran lalo na sa mga ebidensyang ipinakita ni Uy na nagpakita ng mga payroll, pinirmahan at notarized affidavits, original certificates of title, at iba pang mga sertipikasyon. Upang patunayan ang pahayag na ang mga magsasaka ay mga empleyado ni Uy, nagsumite sila ng magkahiwalay na sworn statements na may petsang ika-26 ng Oktubre taong 2012 nina Roberto, Rene at Teresita, na binawi umano ang kanilang mga naunang testimonya na nagsasabing walang employer-employee relationship sa pagitan ni Uy at ng mga petitioner.
Napansin ng korte na si Rene ay hindi isa sa mga pumirma sa pinagsamang affidavit. Kaya, taliwas sa mga paratang ng mga petitioner, ang kanyang sinumpaang salaysay ay hindi pagbawi ng anumang testimonya. Gayunpaman, tungkol sa mga sinumpaang salaysay ni Roberto at Teresita, ang korte na ito ay patuloy na naniniwala na ang mga pagbawi ay tinitingnan ng walang pabor dahil sa kanilang hindi mapagkakatiwalaang kalikasan at ang posibilidad na maitanggi itong muli. Ang katwiran para sa desisyon na ito ay ang pagbawi o pagtanggi sa naunang pahayag ay madaling makuha mula sa mga saksi sa pamamagitan ng pananakot o pagbabayad ng pera. Kaya, upang mabigyan ng kredibilidad ang mga pagbawi, dapat ipaliwanag ng bawat isa ang kanilang sariling mga kalagayan para sa kanilang mga naunang pahayag. Ang magkahiwalay na mga sinumpaang salaysay ay pare-pareho ang nilalaman. Hindi rin nila tinukoy kung anong partikular na testimonya ang kanilang binabawi. Bukod dito, hindi nila ipinaliwanag ang dahilan kung bakit sila unang tumstigo laban sa mga magsasaka. Hindi sinabi ni Roberto kung bakit una niyang nilagdaan ang joint affidavit. Nabigo rin ang mga affiants na magbigay ng anumang paliwanag kung bakit hindi sila sumama sa mga magsasaka sa kanilang paghahabol para sa dagdag na sahod at benepisyo, o kung bakit ang kanilang mga pangalan lamang ang lumabas sa mga payroll na iniaalok ni Oy. Bukod dito, iginiit ni Teresita na hindi siya pumirma ng anumang papel na ginawa ni Oy. Gayunpaman, lumalabas ang kanyang pirma sa joint affidavit at sa mga payroll ni Oy. Sa gayon ay mayroong alegasyon ng pamemeki na dapat patunayan ng maayos. Ang pagtanggi lamang ng mga pirma ay hindi maaaring automatikong mag-udyok sa atin na huwag pansinin ang mga payroll dahil hindi kailanman ipinapalagay ang pamemeki kung walang sapat na batayan. Ang partidong nagpaparatang sa pamemeki ay may pasanin na patunayan ito sa pamamagitan ng malinaw, positibo, at nakakakumbinsi na ebidensya. Gayun din, tungkol sa mga dokumentong iniharap ng mga petitioner upang ipakita na ang lupain ni Uy ay mas malaki sa 9.869 hektarya, nalaman ng korte na ito na ang mga dokumento ay nabigo rin na sapat na patunayan ang kanilang mga alegasyon. Ang tanging dokumento na nagsasaad na inuokupa ni Uy ang mga ari-arian ng mga Galvan Sagon ay ang handwritten statement ni Aditya na nagsalaysay na inagaw ng ina ni Uy ang kanilang ari-arian. Isinasaad ng mga petitioner na ito ay isinumite ni Aditya bilang liham reklamo sa DENR. Gayunpaman, ang sulat kamay na pahayag ay tila hindi na-verify, na-certify, o napatotohanan. Hindi ito notarized, at mukhang hindi natatakang, natanggap, ng DENR bilang reklamo. Bukod dito, ang mga petitioner ay nagpakita ng magkasalungat na ebidensya. Ang Estopido Joint Affidavit, na inaasahan ng mga magsasaka para suportahan ang kanilang mga claim, ay nakasaad na ang mga affiant at petitioner ay katrabaho sa hasyenda. Gayunpaman, kalaunan ay sinabi ng mga magsasaka sa kanilang memorandum na ang mga affiants ay mga katrabaho sa mga sugar lands ng katabing hasyenda. Saksi lang sila sa isa't isa noong sila ay nagtatrabaho sa mga taniman ng asukal. Ang ebidensya na ipinakita ng mga magsasaka ay hindi nagtatakda ng kanilang employer-employee relationship kay Uy batay sa fourfold test. Nabigo silang magsumite ng karampatang patunay na si Uy ay nakikibahagi sa kanilang mga serbisyo, nagbayad ng kanilang sahod, o nagdidikta ng kanilang pamamaraan ng paggawa na dapat gawin ng isang employer sa isang regular na empleyado. Kaya, ang mga pinagsamang katotohanan at pangyayari sa kasong ito ay hindi nagbibigay sa korte na ito ng sapat na dahilan upang ideklara ang mga magsasaka bilang mga empleyado ni Uy. At dahil sila ay hindi empleyado, walang illegal dismissal na naganap.